Face to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Nag-iinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to Face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga kasausawa natin sa buong mundo. Handa na po ba kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Okurayan, ready na rin ba? Go na go kami dito, kayo dyan, Hans! Ay, Chang, papunta na rin! Sausawa na! Saan ba tayo? Face to face na! Gusto mo bang makisausawanan ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan! Face to face! Sinong sisitaon? Face to face! Sinong hihindi? Face to face! Happy morning mga kapatid! Naku, malamig pa rin po ang panahon ngayon. Kaya naman nandito na naman kami para painitin ang inyong umaga sa pamamagitan po ng mga nagliliyab na kwentuhan at talakan. Samahan po nyo kami na pag-usapan ang mga issue na pinoproblema po ng ilan sa ating mga kababayan dito lang sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang suporta ng ating mga sausawero, mga kasausawan sa Facebook. Narito ang ilan sa mga shoutout po nila, mga papuri sa ating pong programa mula kay Amor Joy. Hi po, gandang Ami. Uy, salamat naman at gandang Hans. At sa tatlo po ninyong tagapayo ng bayan at sa mga taga-barangay on air, gandang araw po sa inyo. Iba talaga ang face to face. Pati kami dito sa Sweden. Oy! Kahit pagod sa work, aba, nawawala po ang pagod pag face-to-face na ang aming pinapanood. More power po sa inyong lahat dyan. Face-to-face ang #1 talaga. Salamat po at hello sa mga kababayan natin sa Sweden. Ito naman galing kay Pohino Siguro. Ang ganda po talaga ng face-to-face. The best yung show nyo, Kapitana Ami. Kahit kakauwi ko lang galing work at wala pa akong tulog, abay inaabangan ko na po talaga ang show nyo. At hindi lang po ako, pati buong barangay, ibaba ng Malabon ay always pong nanonood sa inyo. Salamat! At solid mga kasausawers. Salamat sa mga kapatid natin dyan sa Malabon. Pinabati rin po namin ang happy birthday si Flora Mi Cebuhano ng Salisbury, Australia. Ang pagbati ay muli sa inyo. Galing sa ating kapatid na si B1. Asa na. At belated happy birthday din kay Rain Cruz, ang ating isa sa ating pong mga makeup artist dito sa Face to Face. Happy birthday. At ako pa rin po, ang inyong nag-iisang pambansang Kapitana Chang Ami na lagi nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, kasama po natin ang walang tigil, ang pag-arangkada ng kanyang career. Nasa TV na, nasa radyo pa, saan ka pa? Ikaw na ang maging Hans Mortel. Siyang nako, maraming salamat. At alam mo ba, lahat ng blessings na yan, syempre, isa ka sa malaking dahilan kung bakit ko natatanggap. Hindi ko makakalimutan yan. At alam mo ba, meron pang 3 taong hindi ko makakalimutan talaga. Promise! Kasi itong 3 taong to, abay, araw-araw may natututunan ako mula sa kanila. Wala pong iba kundi ang ating trio Tagapayo! Nako, 3 Pilipino po ito na ang mga pangaral talaga namang angkop na angkop sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Unahin ko na po ang ating legal expert, isa pong Professor of Law mula sa College of Law ng University of the East. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr.
Ang ikalawa nating tagapayo, naku, ito naman po, administrator ng kanilang clinic. Ang Clinic of the Holy Spirit po yan. Tapos, siya rin po ay family counselor. At syempre, on top of that, Doctor of Psychology rin. Aba, mas busy pa talaga yata ito kesa sa akin. Wala pong iba kundi si Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo naman nating tagapayo para makumpleto na. Siyempre, meron na tayong legal expert, meron na tayong psychological expert. Ano na lang ba ang kulang? Abay, dapat ang ating kalusugang espiritual ay pinagtutuunan din natin ng pansin. Kaya sagot po niya yan, ang ating spiritual advisor, Father Jerry Tapiador. O hindi ba? Kumpletong-kumpleto, buong-buo ang sangkap. At isa na lang ang kulang, Chang. Yun ay, ano na naman ba ang problemang tatalakayin natin ngayon? Mga kapatid, isang ina nangungulila at masama ang loob sa kanyang anak. Pakiramdam niya na pariwara po ang buhay ng kanyang anak matapos umalis sa kanilang bahay. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isang masela na issue. Ina, laban sa anak. Nung maliit yan, matigas na ang ulo niyan. Pinag-aaral ko siya, kala ko pumapasok, napasama sa barkada. Hindi ko talaga kaya ang katigasan ng ulo niya. Lahat ng anak niya, iba-iba ang tatay. Hindi po kasi siguro po ako sumusunod sa gusto nila. Kabigat po daw kami ng mga anak ko. Bakit daw po nagdadagdag pa po ako ng anak? Sinadamay niya po yung asawa ko. Vanessa, kung ikaw man sana yung nakinig sa akin, hindi mo sana hinantong niyang ganyang trabaho mo. Sana po matanggap ng asawa ko po ngayong pangatlo. Handa bang muling tanggapin ni Aling Anita si Vanessa? Ano ang aaminin ni Vanessa sa kanyang ina? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito lang sa... Ang ina pong masama ang loob sa anak dahil sa kanyang labis na katigasan ng ulo. Magsasalita na po. Narito si Anita Dare. Pasok! Magandang umaga po, Nanay Anita. Bakit po ninyo nasabing matigas ang ulo ng anak ninyo? Wala pa po yan na nag-aaral siya. Yan na po ang trabaho niya, matigas mga ano, dahil sa pagbabarkada niya. Wala po yan na alam ko di lakwalakaw siya sa mga sa barkada, sa mga niya, kaibigan. Ano pong pangalan ng anak ninyong to? Si Vanessa Si Vanessa. Ilan po ba ang anak ninyo? 4 po. 4. Pang-ilan si Vanessa? Pangalawa po sa panganay. Pangalawa. Yung mga kapatid naman po niya, wala kayong naging problema? Wala naman po akong problema dyan sa 3 niyang kapatid. Yan lang po ang problema ko. Kailan po nagsimula ang problema ninyo kay Vanessa? Nung pong siya nag-umpisa nag-aaral po na ng high school, nag-umpisa na po yan. Ano pong una niyong pinagtalunan o Yung pinag-awayan? matigasan nga po ng ulo niya, kasi anong sabihin ko sa kanya, pinagbabawalan ko siya, hindi sumusunod dyan sa akin, dyan, sa barkada. Ilang taon na po si Vanessa? 24 po. 24 Ngayon na? po. Okay. May sarili na pong pamilya? Pangatlo po yung kinakasama niya ngayon. May una, pangalawa, pangatlo. Sa una po, may anak? Meron nga po sakit yung anak niya. Yung po bang parang abnog. Ay, huwag niyo naman pong tawagin ganon. Ako po ang nag-aalaga ng anak niya. Meron po siyang special child na Opo. anak. Lalaki po ba o babae? Babae po siya. Ilang taon na po? 5 taon po. So kayo po Ang- ang nag-aalaga. Bakit po Gumaganap kayo? na magulang. Dahil nga po sa sobrang tigas ng ulo niya, laging umaalis yan. Dahil papaalam niya. Tapos Hiningi po ba ninyo yung apo nyo o iniwan sa inyo ni iniwan po Vanessa? niya sa akin. Ano po ang sabi? Bakit daw niya iniwan? Papasok daw siya sa isang yung karihan na hanap Karinderya? na. Opo. Kaya hindi na lang ako umano. Oo. O, nasaan po yung ama nung bata? Hindi, iwalay po sila. Hiwalay na, hindi rin ho nagbibigay ng Hindi rin po. sustento. Ako nga rin po, kami mag-asawa nagtutulungan. Ano pong trabaho ng asawa nyo? Extra lang po. Ako rin po naglalbada rin. Opo. Pagka yung... So kayo po ang bumubuhay dun sa panganay na anak ni Kami Vanessa? po mag-asawa, pagka limbawang pareho kami... Hindi ho nagbibigay si Vanessa? Pagka kumikita siguro, bibigyan ako niyan 100, 150, ganyan. Pero bibihira ho, madalang akong bigyan niyan. Yun pong pangalawang kinakasama niya o yung naging pangalawang kinasama niya, meron po ba silang naging anak? Meron po isa rin. Isa rin? Hindi ko alam kung nasaan ang anak niya ang pangalawa.
Hindi ko na po inusisa dahil nga po... Hindi po ninyo nakita kung nasaan ang bata? Hindi na po. Pinabayaan ko na nga po yan eh. Tapos, Hindi nyo rin nakilala po yung batang yon. Hindi rin po. Dito po sa pangatlo niyang kinakasama, may anak siya. Meron po dalawa. Nasaan po ang mga bata? Nasa kanya po Kasama ngayon. niya. Opo. Kailan po kayo huling nagkita ni Vanessa? Nung pong nakita po kami yan, nung magpapasko. Pumunta po yan sa amin saglit lang. Tinignan po lang niya yung anak niya. Last year po ito. Ito pong ano lang, Oo. hindi naman po ako kumibuna dahil iniisip ko dahil baka mamaya magkaanoan kami. Hindi po kayo nag-usap. Hindi po, nakatingin na lang po kami tapos tinignan niya yung anak niya. Tapos umalis na po siya. Ang nakakaramdam po ng pagsisisi ni Vanessa sa kanyang pagkakaligaw ng landas ay magsasalita at magkukwento sa atin ng kanyang nalalaman. Narito po si Maricar Buen. Pasok! Maricar, magandang umaga sa'yo. Kaibigan ka ni Vanessa, tama ba ako? Opo. Okay. Ano ang mga sinasabi ni Vanessa ang pinagsisisihan niya? Yung ngayon, gawa nung yung anak niyang panganay napawalay sa kanya. Tapos yung dalawa niyang anak, tapabayaan pa niya. Kasi nagtatrabaho siya. Kasi minsan naggaano siya ng bawang, ganyan, nagbabalik ng bawang. Wala bang trabaho yung kanyang kinakasama ngayon? Extra lang din eh. Minsan sa akin siya dumadayo ng mga problema niya. Katulad nung dati, wala talaga silang bahay na matitiran, kundi doon lang sa daanan. Ang buong kwento po ni Maricar tungkol sa kanyang kaibigan na si Vanessa, susunod na po sa pagbabalik ng Face to Face. Yan lang kayo. Pero inaamin naman ni Vanessa Pagkakamali na niya. may mga naging pagkakamali siya at talagang matigas ang ulo niya. Yung tungkol sa tatay niya na maliit pa sila, ganun. Anong Hindi ko tungkol alam sa tatay na niya? Binubugbog daw siya. Harapin mo! Face to face! Sinasabi nga po ni Aling Anita na suko na siya sa katigasan ng ulo o sa katigasan ng ulo ng kanyang anak na si Vanessa. At simula raw kasi nang mabarkada si Vanessa, umiral na yung pagiging pasaway nito. Maricar, dati ka na ba niyang kaibigan? Bali, mag-aapat na taon na po kayo magkaibigan, tsaka magkapit bahay talaga kami. Kaya yung mga problema niya, lagi niyang sinasabi sa akin. Sabi ko kasi, kung di naging matigas ang ulo mo, hindi ka darating sa ganyan. Naikukwento niya sa akin yung mga pangyayari sa buhay niya, kaya alam ko, tapos dumadayo siya kung ano yung ano sa kanya. Gusto niya magbago. Gusto niya na rin lumapit sa inyo. Pero inaamin naman ni Vanessa pagkakamali na niya. may mga naging pagkakamali siya at talagang matigas ang ulo niya. Yung tungkol daw sa tatay niya na maliit pa sila, ganun. Anong Hindi ko tungkol alam sa tatay na niya? Binubugbog daw siya. Ganun, pag wala yung nanay niya. Sinasaktan po ba sila? Paano ho siya hindi sasaktan gawa ng katigasan ng ulo niya? Hindi naman ho siya lagi sinasaktan, pero sasabihan siya lagi ng tatay niya. Kaso nga, matigas ho ang ulo niya. Siguro pagka wala ako, yun, pinagagalitan siya, natatamaan siya. Kaya nga sabi nga ng tatay niya, ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Una, nag-asawa ka. Pangalawa, nag-asawa ka. Umano ka pa uli ng pangatlo. Kaya na nga lang daw niya ginawa yung ganun kasi nga natatakot na siyang bumalik sa inyo, baka hindi na siya tanggapin. Pero alam ba ni Vanessa Maricar na masamang-masama ang loob ng kanyang nanay sa kanya? Alam ba ni Vanessa minsan yun? naman pag nag-uusap kami, gusto niya pumunta sa bahay ng nanay niya para makita yung Ay anak bakit? niya. Anong humihinto sa kanya para gawin yun? Ewan ko sa kanya, umiiral sa kanya yung pride, ganun. Pero ilang Kasi beses nga niyang pinilit- sinasabi na talagang gusto naman niyang ayusin na ang kanyang buhay. Lagi niya sinasabi sa akin. Nasaan daw yung kanyang pangalawang anak, dun sa kanyang pangalawang kinakasama? Naikwento ba niya sa'yo yan? Yung alam ko dun sa pangalawa niyang anak, sa kapatid yata, pero yung may diferensya, yun kasi nakita ko yung may diferensya eh. Yung nasa kanya, ayaw niya naman umano. Gusto Pero niya may na ayaw plano niya. siya Plano na talaga kunin siya. ang panganay niyang anak kay Nanay Anita. Gusto niya talagang mangyari yon. Gusto niya talagang magbago. Ayaw niya kasi basta may mga dahilan din siya na para alam niya raw marami siyang pagkakamali, pero gusto niya magbago. Hans, meron bang gustong magbagong buhay din siyan sa pula? Diyan ako ang may gustong linawin. Kasi ang sabi ni Ate Maricar, parang yung pangalawang anak ay nasa kapatid ni Vanessa. Hindi ko alam kung nasaan, kung kanino niya pinaano.
Yung panganay na may diferensya, Nasa lola? nasa nanay. Na kay Ito, Mami nandito. Anita. So, Mami Anita, nasa isang kapatid po ba ni Vanessa yung pangalawang anak? Hindi ko po alam. Hindi ko na nga po siya tinanong eh. Dahil Hindi nga niya rin masama nga ang loob ko sa kanya. Di kaya ang problema naman din nga, Mami Anita, ay hindi kayo nag-uusap. Noong pong nag-uusap nga kami niyan dahil pinapag-aralan ko dahil sa sobrang nga ng tigas ng ulo, lagi ko yung pinagagalitan, lagi ko yung pagmumura na hindi naman mumura talagang yung Oo. bilang magulang na pangalan lang ginagawa ko sa kanya. Hindi rin ako pinakikinggan, kaya buhat nga nung hindi na ako umarunong sa kanya, hindi ko na siya pinansin. Attorney, ito pong naririnig natin na parang ang nangyayari na ang mga bata ay hiwalay-hiwalay. At alam naman natin at mailang beses na nating sinasabi dito sa ating programa na kapag sa mga ganitong sitwasyon, kadalasan ang bata ay nasa ina. Nakakatatlo ng kinakasama itong si Vanessa. Pero parang ang lumalabas, iniwan niya ang kanyang anak sa kanyang ina. Maari ba siyang sampahan ng kaso sa ginawa niya yun? Alam natin na ang mga anak, minor de edad na mga anak, ito'y obligasyon na palakihin ng kanilang mga magulang. At kapag ito ay hindi nila nagawa, ay maaaring sila ay makalabag doon sa probisyon na yon. Yung pag-neglect o pag-aabandona ng mga minor de edad na mga anak. Pero dito naman, nakita natin tiyang amin na parang iniwan ni Vanessa itong kanyang minor de edad na meron pang sakit, dito naman sa kanyang nanay. Kaya kung titimbangin natin, baka hindi naman necessarily pumasok doon sa abandonment dahil nga ibinagkaloob naman niya sa isang nakatatanda at may obligasyon din naman upang suportahan yung minor de edad na yon. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Nanay Anita, kung sakali po bang makita ninyo yung pangalawang apo ninyong yun at hindi kayang alagaan nga ho ni Vanessa, handa naman po kayong alagaan ng bata? Opo. Tatanggapin ko po dahil kasi anak siya ng anak ko. Opo. Maluwag naman po sa loob ko na alagaan. Matapos natin marinig po ang mga panig ni Aling Anita at Aling Maricar sa ating mga kasawsawan sa studio. Hans, oras na para malaman ang opinion nila. First round ng boto, Hans. Itaas ang mga placard na yan. Go! Nako, Chang! Maliwanag na ang simpatsya ng mga sausawerot, sausawera sa ngayon ay para kay Mami Anita. Kasi nga naman, ang hirap na daladala mo sa iyong dibdib na meron kang isang anak na inaalala at medyo naliligaw nga ito ng landas. May isang tao pong saksi sa katigasan ng ulo ni Vanessa. Makakasama po natin at magsasalita na rin. Narito po si Aling Gloria Elano. Pasok! Aling Gloria, magandang araw po. Paano po ba ninyo masasabing talagang matigas ang ulo nitong si Vanessa? Ay talaga pong masasabi ko na talagang matigas ang ulo niya dahil maliit pa siya. Opo. Matigas na ulo niya, nakikita ko dahil magkapit-bahay nga po kami. Dahil pag pinapagalitan siya ng magulang, pag talikod niya, magsasalita siya na hindi pinapakita sa magulang, nakikita ko naman. Pero hindi naman siya lumalaban sa nanay niya. Lumalaban siya na nakatalikod. Oh. Pero hindi naman po dapat yun, di ba? Oh, sinasabihan ko siya. So talagang masasabi niyong matigas Talagang ang ulo ni matigas ang ulo Vanessa. niya. Pag Ang gusto buong niya- kwento po ni Aling Gloria malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Yan lang kayo. Isang bagay na pinagsisisihan mo sa lahat. Hindi ko niyo alam yung trabaho ko. Ba't ano ba ang hanap buhay mo ngayon? Harapin mo, face to face! Gusto nga pong bawiin ni Cheryl ang registration fee ng kanyang grupo sa isang contest dahil may dayaan nga daw na nangyari at mariin namang itinanggi ito ng organizer na si Kuya Ramon
At ngayon nga po ay maririnig natin ang saloobin naman ng isa sa mga judges na si Jason. Jason, ano ba yung criteria ninyo for judging? Sa criteria po ng judging, ayaw po namin yung yun yung may nasasaktan. Oo. Gusto namin may pakita sa mga nanonood at sa mga nandun, na iba pang nandun, na maganda yung ginagawa nila. So, sa'yo bilang isang manonood, kumbaga ang ini-expect mo sa mga contestants, yung talagang hataw, yung maganda ang dance Yung step. hinahanap ng... Wala kayong nakitang ganon sa grupo nila, Cyril? May hataw nga po, yun nga, yung ginagawa nga nila, buwis buhay. Ayun ang ayaw namin. Umakit mo sila sa poste. Ihagis ako. Pera pa yun, marami yung ginagawa yung Nalambaras pa dyan. Tapos dalambaras po sila sa mga poste, tapos magpapatihulog yun, sasaluhin ho nila. Kung di ho nila masalo, konsensya ho pa namin ng organizer at kami pa rin. Nagtitiis ho kami ng kahit pandesal lang, okay na sa amin para may daos lang na maganda yung sayawan. Dapat kasi, nagpa-rules kayo na bawal pala yung ganung-ganung sayaw. Para hindi Nasa rules Kasi yun. professional kami. Nasa rules yun. Hindi kasi kayo nakikinig. Pag ina-announce sa mic, Kalokohan hindi kung kayo hindi kayo nakikinig dahil nakikinig. puro kayo costume. Sabi Kaya nga sa'yo. nagpapag-grand final Okay, ako. balikan ko lang si Kuya Jason. Kuya Jason, kung matatandaan mo nung gabing yon, ano ba yung pinakatema nung kanilang sayaw? Bali, tribal dance po siya na may mga tumbling-tumbling na itchat. Ito nga, nakita ko, bubuga ng apoy ito eh. So parang sa iyo, hindi ka na-impress sa ganon? Hindi lang ho sa akin, lima ho kami. Lima ho kaming hindi na-impress. At naibigay po namin yung magandang markas sa rapat dapat talaga. Ito resulta. Hindi mo Sabi nga, talo nga daw kami. Katulad niyan, talo Ito, pwede namin daw ipakita sa iyo ang resulta, sabi ni Kuya Talo nga Ramon. po kami tiyang ami. Kaso mo nga, hindi pa rin question mark pa rin. Hindi. Ang tanong ko lang, Cyril, is ganito. Bakit hindi May mo nga gap na pala matanggap kayo. na ganun ang naging resulta? Tanggap ko na nga po, tsaka Okay. Kaso mo nga, May pa-contest, hindi lang naman sa akin. May nakita ka ba na tao man lang ni Ramon o siya na bumulong sa mga judges o may nakita ka bang kakaiba na nangyari? wala po. Wala. Okay, Dr. Camille, alam mo ito talaga kahit na saang pa-contest, ito pa ay sa barangay, minsan nga sa eleksyon, naririnig pa natin to talaga lagi, hindi ba? Bakit naging ugali na nating mga Pilipino na hirap tayong tanggapin ang pagkatalo? Pag natalo, sasabihin, dinaya, dinoktor, may ginawa. Bakit hindi plain and simple matanggap na talagang talo? Unang-una kasi, yung ibang tao kasi, basically, hindi talaga yung very competitive. Oo. Nagiging competitive lang sila kasi karaniwan may nagbubuyo o may nagmo-motivate sa kanila na mas magaling ka kaysa dito, kahit naman talaga hindi. So, kung ang naging focus or frame of mind mo, talagang sasabihin na may kakayahan ka at kaya mong talunan yung talagang alam mong regular winners na nanalong ganyan, ang tendency, nagkakaroon yung iba ng tinatawag nating over-evaluation of the self. So kung na-over-evaluate yung sarili nila, chances are, feeling nila, sobra din ang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. And chances are, pag natalo, doon na lumalabas yung tinatawag natin na ang mga frustration level pala ay ganito, hindi tatanggapin yung mga ganong klaseng pagkatalo. So, magsa-sour grapes sila as a defense. Nasasabihin na, magaling naman talaga ako kaya lang yung organizer merong kasalanan dyan talagang niluto yan. Marami pong salamat, Dr. Camille. Yun nga kasi ang sinasabi, Kuya Ramon, parang yun ang hindi kinaganda. Diba? Nang sinasabi mong adhikain mo kung bakit ka nagpapakontest, yun ang nakasira ng image ng iyong organization sa ng dance contest na ito, hindi ba? Hindi mo ba naisip yun? Naisip ko. Pinersa niya ako eh. Nakabuyang-yang na eh. Bakla lang siya. Bakla lang ako eh. Tsaka madalian lang yun. Madalian lang yun, tapos hindi na nagano yun. Palay na nakain, di ba? Tutukain mo. Palay na lumalapit sa'yo, di mo patutukain. Di ba? Basagin na po natin, mga kapatid, ang sagot po sa katanungan kung may dayaan bang naganap sa paligsahan. Siya raw po ay isa sa mga miyembro ng grupo
Snap Kids na nanalo sa sinabing kontrobersyal na dance contest. At ang dahilan kung bakit sila ay nanalo dahil nga may usapan sila ng organizer ng contest. Totoo ba ito? Narito po si Jackie Ignacio. Pasok! Ako, pinilit kita? Jackie, ang sabi ni Kuya Ramon, paulit-ulit niyang sinasabi, pinilit mo daw. Ayaw yan! Ano niya? Pangit ang sapatos mo eh. Dancer ka ba o no, doktor? Jackie, ang sabi ni Kuya Ramon, pinilit mo daw siya. Hindi ko pa yan pinilit. Eh, pipilitin ko. Maski pagmamukha mo? Sa dami ng dancer, ikaw pa pagtsatsagaan ko? Gwapo-gwapo mga dancer. Ano nga ba ang nangyari talaga, mga kasawsawan? Pakatutukan niyo dito lamang po sa Face to Face. Sinundan ka sa banyo. Oo. Ano sinundan? Nag-CR ka doon. Halika muna, dali lang. Bakit hinila mo ako? Dapat ikaw pakasuhan ko yung demanda kita eh. Dahil minulestya mo kailangan ko. Dapat nagpadimanda ka na lang. Ikaw nga ang Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure. Face to Face dito sa TV5. Mga kasawsawan, mainit po ang nangyayari ngayong umaga dito sa ating issue na tinatalakay na sinasabi nga ni Cyril na dinaya ang grupo nila dun sa dance contest na sinalihan nila na ang organizer naman po ay si Kuya Ramon. Pero ang sabi ng isa sa mga judges na si Jason, talagang hindi karapat-dapat na manalo ang grupo ni Cyril. Kasama naman natin ngayon si Jackie na grupo nyo ang nanalo nung gabi na yon. Bakit sa palagay mo kayo ang nanalo? Kasi po may pinangako po siya sa akin na ano. Bibigyan niya daw po ako ng 3,000. Naku, mahal mo naman. Pinangako ko sa'yo. Sandali. Jackie. Sumasagot ka kagad eh. Hindi ka pa nga kinausap eh. Bastos. Kailan niya pinangako yun? Bali rin po yung gabing yon bago po magsimula yung contest. Anong sinabi? Kasi nag-base po kami sa dressing room sa CR. Okay. Nandun din po siya. Nagkataon po na nandun kami. Sabi niya, pinilit mo daw siya at nandun na, so Becky lang siya na mahina dahil may nakaharap at nakabuyang-yang si Junjun. Nagandahan ka kasi sa akin noon. Maniniwala po ba kayo doon? Tingin mo sa akin noon, Angel Luxin. Pipilitin kita. Bakit? Ang ganda ko nung gabi. Sabi niya, Jackie, madalian lang daw ang mga naging pangyayari. Paano may nangyari? Nandun ang ibang miyembro ng grupo mo. Hindi po. Bali po sa CR po yun. Siyempre, meron ko eh. Alam niyo naman po, ang isang tao, pag may gusto sa isang tao, nakasunod ng nakasunod yan. So, sinundan ka niya sa CR? Ba't kita susundan? Okay, liwanagin lang natin. Anong oras na ito nung pa-contest, nung gabi yon? Mga 10 po ng gabi siya. Okay, nagsisimula na ang contest noon? Pasimula na po. Pasimula na? Okay, so may nangyari? Meron na ano. Magsisimula na contest. Sandali lang. So, nung may nangyari, pagkatapos nun, ano ang sinabi niya? Pagka-championin niya daw po yung grupo namin, to sabi ko, hindi naman po pwede yung pagka-championin kasi nasagot ko makikinabang sa'yo. pa yung ibang mga grupo. Ako mahirapan. Pinangakuha niya ako ng para sa akin, yung 3,000. Siyempre, pagpayag ako. So ang usapan, 5,000 sa grupo, dahil kayo nga ang magcha-champion, pero bukod sa 5,000, bibigyan ka niya ng 3,000. Yaman ko! Diba? At pumayag ka, nakipagkasunduan ka. Siyempre, papayag naman Ganda po ako ko. kasi siya po yung nagpapakontest eh. Diba? Let's go. Papayag po ako kasi siya yung nagpapakontest eh. Kaya parang alam mo, may pera Pero siya. bakit ang sabi mo, Ramon, pinilit ka?
Yun naman to, kasi hindi na ako pwedeng bumuking nung mag-uumpisa ng contest ko eh. Sinungaling yung mga yan eh. But ikaw pa naman, mag-organize na ako, bibigay na ang mga pupuntahan ko pa siya, may time pa ako sa kanya. Diyos ko, wala na akong panahon sa ganyan. At saka lahat ng dancer, hindi ko na iniintindi. 3,000? So, ang sinasabi mo talaga, 20 pesos lang, may lalaki na. Sinundan ka sa banyo. Oo. Ano sinundan? Nag-CR ka doon. Halika muna, dali lang. Bakit? Hinila mo ako. Ikaw nga sa akin. Dapat ikaw pakasuhan ko yung demanda kita eh. Dahil minulestya mo kahinaan ko. Dapat nagpa-demanda ka na lang. Tala mo kahinaan ko. Nagtataylol talaga So, ako. Jackie, Kuya Ramon, lumalabas na pareho kayong nandaya. Masasabi mo ba na kaya kayo nanalo dahil sa naglaro kayo ni Kuya Ramon? Pwede po, pwede. Ilang beses na kayong sumali sa pa-contest ni Ramon? Mga nasa 7 na po. 7 beses na. Po, sa tuwing ko-contest po kami, bago ako sumayo, pinagmemerienda niya po ako, bibigyan ng soft drinks. Lahat po nandun. Pinangako naging ka-text ko nga po yan eh. Oh. Sabi niya may kotse daw siya. Oh. Sinungaling, wala pala. Pinapapunta ko sa trabaho namin, saya hindi pumunta. Sabi niya wala daw siyang driver. Wala. Hoy! Hindi ako nagbabalat kayo. Kahit kailan, hindi ko sinabi kotse sa'yo. Hindi ko nga tinago na kalbo ko. Yung pa may kotse. Kahit kailan, kung gusto mo ako, mahalin mo ako sa katayuan ko. Hindi ko sabihin pag hindi ko kailangan pag may bangsin, may kotse ako. Matapos po ang naging mainit na palitan ng paliwanag at depensa, panahon na po para makausap ng masinsino ng ating trio tagapayo ang ating po mga bisita. At hangad nga po namin palagi dito na sa pamagitan po nito ay magkaayos na po ang magkabilang panig at magkaliwanagan po sila. Sa ganitong mga pa-contest ay dapat hiwalay po yung mga personalan. Nakikita lang namin dito, nagkakaroon lang kayo ng personalan. Personal lang ito lang. Kumbaga sa lahat kayo doon nagtatrabaho. Minsan nagkakahiwa-hiwalay kami sa ibang lugar. Nanay mo, Sa bahay na lang po. so, alam niya na gano'n ang mga trabaho niyo. Tanggap niya na rin po kasi wala Tatanggap din niya. magagawa eh. Sana sa naging counseling sa inyo ng trio tagapayo, meron kayong napulot na aral dahil yon ay mapapakinabangan ninyo sa inyong buhay. Meron pa rin silang mensahe na nais na iparating sa inyo. Unahin ko lamang si Attorney Acosta. Unahin ko si Ramon. Ramon, hanga ako sa inisyatiba mo na mag-organize ng mga ganyang pa-contest na ang layunin ay, sabi nga, upang hubugin ang mga social responsibility ng mga contestants mo, no? Subalit kaakibat ng pag-o-organize na yan, ay yung sensitibong obligasyon mo. Sa nangyaring ito, sa siyong ito ngayon, nakita ko na merong agam-agam o naging pagdududa sa kalagayan mo, sa personalidad mo. Hindi ko dinidiscourage ka na hintuan mo yan, mana pa gusto kong i-encourage pa kita. Lamang baguhin mo yung perspektibo mo, pagdaan ka sa magandang kaayusan at asal upang sa ganon ay mabura na yung agam-agam na yon. Kay Cheryl, alam mo Cheryl, sabi mo kanina, dahil nga doon sa agam-agam na yon, kay Ramon, ayaw mo nang sumali doon sa kanyang pa-contest niya, kalayaan mo rin yon dahil sa'yo palaging may bias ka na rin na dun sa nangyari. Subalit, hindi ko rin dinidiscourage na totally ay huwag ka nang sumali sa anumang dance contest, no? So, pumili ka na lamang ng mga sasalian mo na sa palagay mo ay merong magandang reputasyon, no? Upang sa gayon ay hindi na magkaroon ng problema pang uling ganito ang pakikilahok mo sa gayong mga patimpalak.
Marami pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Ang nakikita natin kasi dito ay yung problema ni Ramon at saka yung nangyari yung sa mismong contest. Pero kung titignan natin talaga kung sino ang talagang sabihin natin na dapat matulungan natin dito ay si Jackie. Dahil unang-una, nang tinanong ko nga bakit nangyari yung insidenteng yon, dahil nakasanayan nila dahil silang apat na magkakapatid ay pare-parehas ng trabaho na nagtatrabaho sa gay bars. At ang kanilang magulang, actually yung nanay niya, ay sanay na alam na ganun yung kanilang trabaho dahil yun lang alam nilang paraan para mabuhay. So, may realization na alam nilang mali yung ginagawa, pero wala lang talagang drive at wala silang talagang paraan para maalis doon. So, sana ito ay maging eye-opener sa ating mga NGOs at the same time sa mga talagang gustong tumulong para ang mga taong nasa ganitong klaseng sitwasyon ay matulungan talaga. Yun lang. Thank you very much, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? Sa bawat timpalakan o paligsahan ay palaging may panalo at palagi namang may talo. May kukumpara din natin ang buhay sa paligsahan. Ang buhay po ay minsan ay panalo tayo, minsan ay natatalo tayo. Katulad sa buhay ni Monat o Mang Ramon. Dito sa ginagawa mo, panalo ka sana dahil nais mong may discovery at may angat ang mga talento ng mga kabataan dyan sa inyong lugar. Ngunit sa ginawa mong binigyan mo ng selfish motive ang iyong sarili dahil ang personal mo ay hinaluan mo ay yung yung layunin mo na may angat dahil sa pagpa-contest mo ay hinaluan mo rin ng isang pampersonal na bagay na naging isang bahid sa iyong kredibilidad. Lalong-lalo na yung personal mong pangangailangan ay tinugunan mo yon at hindi mo nakita na mawawala ang kredibilidad mo sa ganong bilang isang organizer. Sana panalo ka na sana, ngunit naging talo ka ngayon dahil sa isang bahid, isang dungis na dumating sa buhay mo, naging mahina ka. Sana ilayo mo ang personal na bagay at yung pang-professional na bagay, yung paggawa mo ng kabutihan. At para naman dito, kay Cyril, talo ka sa contest na ito, ngunit panalo ka. Bakit? Dahil hinarap mo ng buong tapang ang pagreklamo dito sa face-to-face. Dahil may karapatan ka naman magreklamo, di ba? Ang pinakamalaki pong dapat natin tutukan ngayon ay si Jackie. Diba? Nanalo kayo sa contest, pero sa tingin ko, talo ka sa harap ng Diyos. Dahil ginusto mong ito ang mangyari sa buhay na ito. Pero isipin mo na mahal ka rin ng Diyos, dapat ay bigyan mong pagkakataon mo na makahanap ng ibang trabaho at makapagpatuloy sa pag-aaral. Diba? Sana ay narito sa face-to-face, dito ka mag-umpisa sa pag-ahon sa buhay na ito. Salamat. Marami pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Cyril, nangyari na ang nangyari. Nalaman na natin ang katotohanan. Sa papaanong paraan pwede kayong magkaayos pa ni Ramon? May pag-asa pa ba? Pag magpa-contest muna siya, hindi mo na kami sasali. Kasi sariwa pa eh. Pero may darating din ang panahon magkakaayos din kami. Sa akin, hindi ko naman alam kung lang aabot sa ganito. Napigilan ko sarili ko. Kaya pasensya na kung naging narupok ako. Next time, hindi na maulit. So naniniwala po kayo, Kuya Ramon, na totoo ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi? Oo naman po. At Jackie, gaya nga ng sinabi ng ating tagapayo, hindi pa huli ang lahat, Jackie. Bata ka pa, may itsura ka, gwapo ka, may iba pang trabaho ang pwede mong pasukan. Kung gusto mo, gagawa namin na paraan na matulungan kang makahanap ng ibang trabahong pwede mong pasukan. Basta maipangako mo lang sa amin, Jackie,
na talagang gusto mo nang baguhin at ayusin ang buhay mo. Dahil tayo naman ang gumagawa ng buhay natin. So hindi ko alam kung sino ba ang dapat na humingi ng dispensa sa inyo. Kung sino ang aamin na merong naging pagkakamali na dapat na humingi ng dispensa. Ako hindi naman ako marunong magalit, hindi naman ako marunong magtayo ng galit. Basta may labas ko yung sama ng loob ko, lumuluwag na ang pakiramdam ko. Mga bakla lang tayo. Kalimutan mo na yung intriga. Sana lang, Kuya Ramon, hangad namin na talagang ikaw ang naliwanagan sa pangyayaring ito. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral po ba ang naisituro sa atin ang ating pong isyu ngayong araw na ito? Lahat po tayo mga ka-face-to-face, sumasayaw at umiindak sa saliw ng buhay. Ginagawa natin ang lahat ng ating pong makakaya upang makuha natin ang ating pong mga hinahangad na tagumpay. Mas masarap po ang magwagi dahil ito po ay karapat-dapat sa inyo kesa po manalo tayo ng dahil sa may nangyaring suhol o maling paraan. Lagi po nating tatandaan, mahirap po ang mabuhay sa pandaraya at kasinungalingan. Dahil sa huli, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Tandaan din po sana natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayong panalo. At sana po, matuto tayong tanggapin ang ating pagkatalo at gawing itong susi upang tayo po ay bumangon at maging mas magaling sa susunod na hamon po ng ating sasalihan. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami ng isang oras sa aming programa. Salamat din po sa aking co-host na si Hans Mortel. Ang laging panalo sa dance contest, ang Dance Squad. Ang ating mga bouncers na sina B1 at B2. Ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. Sa ating pong mga sausawero at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Sa mga kapatid po nating may nais na idulog na problema, handa po kaming makinig sa inyo dito po sa amin sa face-to-face dahil naniniwala po kami na lahat po ay madadaan sa magandang usapan at pagbibigay ng payo. Lagi po bukas ang aming Barangay Hall on Air para po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito, maliit man o malaking issue. Muli ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Sang Ami, na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ng lalaki na nga. Wala ka bang nakilalang iba? Nakakilala po ako ng iba ng lalaki. Pati mga bata, kukunin pa. Hindi lang perfect naman, pero hindi ako na naging masama sa kanila. Wala na sa plano mo ang bumalik pa kay Kuya Toto? Wala na. Ano na lang ang gusto mong mangyari? Gusto ko po sana yung mga anak ko, makuha ko sa kanya. Hindi na kayo magbalikan, basta yung anak ko, hindi pwedeng bibigay sa kanya yung payag. Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Martes, bago ang